Haring David kay Solomon yung pag-aari. Old Testament. So, First King chapter 2 verse 2. Sabi doon, sabi ni Haring David, matanda na ako. Mas maganda English kaya. Matanda na ako, sabi ni Haring David. Ito, kaya sinabi ko English kasi gusto kong pakita yung ganun. Ito yung title po na kasi natin. Alam niyo po, marami kasi mga kabataan ngayon na makasama tayo. Sabi ni Haring David, I go the way, English pardon, I go the way of all the earth. Ibig sabihin, lahat ng tao ay may isang pupuntahan. Be thou strong, therefore. Maging malakas ka, sabi niya. And show thyself a man. Sa ibang version kasi yan, sa ibang version dyan, ang nakalagay ko ni, sa NIV lang. And be a man, sabi doon. And act like a man. Pero yung may, yan, basta ang gusto ko lang ipakita dito ay be a man, sabi doon. Act like a man. Sabi doon sa King James, ano ba yung nakalagay sa King James? Show thyself a man. Yun. Gusto ko pwede yung man. Sa Tagalog kasi, hindi nilagay doon yung magpakalalaki ka. Alam niyo po, bakit kaya ganito sinabi ni Solomon, ni Haring David kay Solomon? Kasi si Solomon po, bata pa lang siya nung maging hari. Ibig sabihin, first time niyang tahakin yung buhay na yon. Ibig sabihin, first time niyang gampanan yung bagay na yon. Kaya wala pa siya mga idea. Or maaaring may idea siya pero hindi sapat yung kanyang idea. Kaya sinabi sa kanya ni Haring David ito. Isa pa sa masasabi kong hindi dysfunctional family yung pamilya nila, no? Kasi alam niyo po yung mga kapatid ni Haring Solomon na mas matatanda sa kanya, nag-rebel din po kasi sila kay Haring David. Makikita natin yan kung papasahin natin yung istorya sa Bible. Puro sila nag-rebelde. Kaya sila ay nadisgrasya o namatay. Kaya ito, si Haring Solomon, kaya sila nag-rebelde kasi ang Diyos nangako kay David o sa asawa ni David na si Bathsheba na itong si Haring Solomon siya ang magiging hari. Kaya kaya dysfunctional yung kanilang pamilya. Maraming pag-aaway-away. Kaya nung sinabi sa kanya ni Haring David dito, kay Solomon, bata pa siya, kung walang binigay na eksaktong date sa Bible, edad sa Bible, pero ayon sa mga scholar, siguro sabi nung iba, mga 18, 20, ganyan. Pero bata pa talaga siya, pero hanggang mga 20s lang siya, early 20s lang. Tulad mga kabataan nga na, tulad na sinabi ko kanina, yun ang first time niya na nagampanan yung bagay na ito. Be a man, sabi ni Haring David. Sabi niyo sa katabi niyo, be a man. Be a man. Be a man. Yan po. Yung pag first time po tayong lumaban sa mundo, be a man. Dapat may tatag yun, be a man. Dapat tinignan ko usapan, hindi kasi pinaliwanag sa Bible kung ano yung be a man na yun. Tinignan ko sa Google o sa Webster. Sabi doon, nilagay ko dito naman man, this is not a gender. Hindi po yung gender ang pinag-uusapan dito pag sinabing man. Ibig sabihin yung manhood yung general po ito. Kahit na babae ka o lalaki ka, pag sinabing be a man, ano ibig sabihin nun? Ano? Maging leader? Paninindigan yun. Ito yung nakita ko sa Google Yun nga, in general tayo. Number 1, to be mature and act responsibly. Isang bagay to be a man.
Number 2, being courageous, diligent, and patient. Diligent, masipag, patience. Alam naman natin ibig sabihin niya? Be selfless. At kailan maging selfless ka raw. At kung gagawa ka man ng decision, kahit na masama sa loob mo, dapat yung decision na yon ay para sa ikagaganda. Hindi mo yung pansarili at sinasabi dito. Kahit na sabi nilagay ko dito, even if it will make you unhappy, kailangan ang decision na yun ay para sa tama. Number 3, being at peace with your emotion. Kailangan laging kalmado rin. Yun ang magiging man. Respecting others and welcome equality. I-respect mo yung iba at sabat pantay-pantay. Sabi doon. Ilan lang po ito sa mga sinulat ko na nakita ko sa Google kung paano maging man. Kung ano ang ibig sabihin ni Haring David kay Haring Solomon na ipinayo niya sa kanyang anak at kung sa ating mga kabataan, kung mapapakinggan din po natin ito, maaaring payo din sa inyo ito na be a man. Be courageous, sabi ni Kalim nga, be, ano yun? Paninindigan. Ano sa English yun? Tatayo ka. No, stand. Yun. May paninindigan dapat. Paninindigan. Marami tayong mababasa kung titignan po natin sa Google. Marami po tayong makikita doon. Kahit sa Webster, marami tayong makikita na kung ano ang ibig sabihin ng be a man. Pero ang isang pinupunto dito ay yun nga, maging matatag ka, may paninindigan at patas ang pagtingin mo sa lahat. Pare-parehas, equality. Wala pa akong nakita doon ha. Wala pa akong nakita sa Google o sa Webster Dictionary o kahit sa Bible na ang pagiging be a man ay 1. Kailangan mong maging manigarilyo. Hindi po yun nakalagay na magiging man ka kung mananinigarilyo ka. Wala pong nakalagay doon. Hindi po nakalagay na magiging man ka, magiging tunay kang lalaki kung umiinom ka. Wala pong nakalagay doon. Hindi po nakalagay na magiging tunay kang lalaki kung marami kang chicks. Wala po nakalagay doon. Hindi rin po nakalagay. Hindi po nakalagay doon na kailangan mo magiging tunay kang lalaki kung magiging macho ka. Wala pong nakalagay. Maaring makikita nyo rin, maiisip nyo rin kung dito sa mundong ito kasi, sabi nila, sumama ka sa akin. Pag hindi ka sumama, hindi ka lalaki. Ganun yun eh. Eh yung sige nga, patunayan mo sa amin lalaki ka. Sumasama na. Sige, isang intit lang. Patunayan mo lang na lalaki ka. Isang tagay lang. Sige, patunayan mo lalaki ka. Hindi po. Wala pong nakalagay sa Bible o sa Google, sa dictionary na para maging tunay kang lalaki, wala pong nakalagay na dapat kang uminom, dapat manigarilyo, dapat magpatato, dapat, ano pa mga dapat na hindi dapat para maging tunay na lalaki. Ha? Kumain ng maanghang daw. Kung yun, challenge na yun eh. Challenge yun. Kaya, para maging tunay na lalaki, anong gagawin? Be responsible. Ano sabi ni, may kasunod na sinabi si Haring David dito eh, sa 1 Kings chapter, yun, sumunod na verse dyan. Yun, ito po ang dapat gawin. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in His ways, yan, walk in His ways, to keep His statutes and His commandments, yun, and His judgments and His testimonies, as it is written in the law of Moses,
that thou mayest prosper in all that thou goest, and whithersoever thou turnest thyself. Tagalog kaya natin. Yun. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh. Yan, para maging tunay na lalaki, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos. At mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Yon. Sundin mo ang kanyang mga batas. Yan. Utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Yan. Kaya lang pala, tubiyaman, sundin natin yung mga utos ng ating Panginoon. At sa ganon, magtatagumpay ka sa iyong gawain. Yun lang po ng paraan para maging man